Napakatindi ngayon ang hamon nitong si Atty. Glenn Chong dito po sa chairman ng COMELEC na si George Erwin Garcia na di umano'y fake news at tinawag niya ito na nasa likod ng pagpapatik down ng kanyang account, yung kanyang mga social media account, lalo na nasa panahon po tayo ngayon ng eleksyon. Ngunit, para kay Atty. Glenn Chong, hindi lamang si George Erwin Garcia yung nasa likod ng pagpapatik down ng kanyang official na Facebook account, kundi mismo itong si Lisa Marcos na di umano'y nagmamanipulate ng resulta ng eleksyon. At sa pagdinig nakarang araw, doon po sa House of Representatives sa issue ng fake news, naisa nang ilabas ni Atty. Glenn Chong yung mga dokumento USB na kanyang dala sa harap mismo ng representative ng COMELEC para ipakita na mayroong mga dayaan na nangyari sa nakalipas na eleksyon. At ngayon, sinisigurado ni Atty. Glenn Chong na magkakaroon ng dayaan, kaya ito ang kanyang pilit na binabantayan. Ngunit, may isa pa siyang hamon para kay George Erwin Garcia at kay Lisa Marcos. Ano ito? Yan po yung ating pakinggan at panoorin, mga kababayan. Makinig ka. Na, may pinangako ako kay Lisa. Yan. Kay Lisa Marcos. At dadalhin ko yan sa ulit-at-tungan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon, yung Facebook account ko. Pag pinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil pinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo pinalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas mo yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. So ito na, mga kababayan po natin, ngayong araw, actually is Friday na. So inabangan po natin, no, kung ano po yung sabihin ni Atty. Glenn Chong, kung naibabalik na po ba yung kanyang Facebook account, no? At kung ilalabas niya na po ba ang sinasabi niyang dokumentong ginamit para i-manipulate ang Supreme Court. Matindi ito, mga kababayan po natin. Dahil ito ay usaping legal, no? At inaabangan natin kung ano po yung mga expose pasabog po nitong si Atty. Glenn Chong. Ako 100% naniniwala ako na lehitimo itong mga dokumento na hawak ni Atty. Glenn Chong. At ako naniniwala, no, na kayang patunayan lahat ni Atty. Glenn Chong ang kanyang mga allegation. Kasi tingnan nyo, kahit paulit-ulit niya na sinasabi, no, na nagkaroon nga ng bayan, pero never po siyang kinakasuhan. No? Bakit? Dahil takot po sila na ilalabas pa ni Atty. Glenn Chong ang kanyang mga ebidensya. Alam mo, marami pong pinasabog si Atty. Glenn Chong dyan sa ating naging interview sa kanya after ng hearing po, mga kabayan. Panoorin natin lahat. Pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw, until Friday. Pag hindi mo pinalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi nabalik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Nako. Matinding hamon ito, mga kababayan. May natatagpo ang parapernalya sa Davao. Ano po masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Complete po yun. Alam niyo, pag dinala yung parapernalya ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 Bicos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic Technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? Doon sa bahay niya, yung 65 Bicos machines yun. Grabe, no? So, ibig sabihin, yung nakitang mga sinasabing mga parapernalyas doon sa Davao City, nangyari na noon. No, yung pinupunto ni Atty. Glenn Chong, na kung may mga machineries ngayon na nakita doon sa mga private na pagmamayari ng isang individual, yung mga paraphernalia na gagamitin para sa eleksyon, posible talaga magkaroon na ng dayaan dahil nangyari na nga ito, no, nung nakaraan, kagaya ng hawak din na ebidensya po nitong si Atty. Glenn Chong. Na pagdating ng inspection, mainit pa mga makina, ibig sabihin ginamit. Natapusan na yung the next day na to ng eleksyon. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi ko na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan. Kasi naantay ko itong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, ang katapat ko si Rex Laudianco, yung director ng spokesperson ng COMELEC. Nilatag ko agad ang 6 na USB ko. Sigurado ako, bakit 6? Isa sa 2010,
isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Wow. Hinati-hati ko. Naku po. Kasi kung sakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yun. Ayaw kong ipakita yung iba. Kasi makikita nila, mababantayan nila. So hinati-hati ko yung eleksyon. Plus may dalawa akong master. Kasi nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Bigay ako ng speech. Pagbibigay ako ng speech, ang katapat ko, ang mandarayang BPCRP. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB mo, kinura pala nila. Grabe, no? So, buti na lang nagiging wise ito si Atty. Glenn Chong. Dahil siya mismo ay na-experience niya, kung ano po yung ginawa sa kanya. So, ang sinasabi ko nga, sa mga ganitong klaseng issues, palagay ko ay hindi talaga nila kayang haharapin ito. Hindi nila kayang harapin si Atty. Glenn Chong dahil natatakot po sila. Kaya ngayon napapansin natin, iniiwasan po nila, itong si Atty. Glenn Chong, lalong-lalo na po sa isang pagharap, na sana, maganda magkaroon na sila ng confrontation doon sa House of Representatives hearing. Pero talagang alam din ng mga kongresista, na may mga hawak na alas itong si Atty. Glenn Chong. Kaya ayaw nila na tanongin ito. Iniwasan nila doon na sila nakapokus sa issue ng Mita. So wala naman sila nagawa doon sa issue ng mga ibang vloggers. So, pero wala din sila nagawa dahil nanindigan naman kagaya si Miss Joey na talagang part of freedom of speech ang kanyang sinasabi. Pero balik tayo dito sa hamon ni Atty. Glenn Chong. Kaya ba nila na harapin? Kaya ba nila natapatan itong mga hamon ni Atty. Glenn Chong? So, ayan actually inabangan natin. Inabangan natin kung ano pa yung mga pasabog ni Atty. Glenn Chong. Kasi may mga pinanghahawakan pa siya mga kababayan. So, wala noon, nagdadala ko ng extra. So, nilakad ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudian ko yung spokesperson. Handang-handa ako sa'yo. Tapos may dala pa akong dalawang staff na pinpit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa halalan, ay ari si pumili. Goodbye, rest in peace. Sir, George Garcia, ito. Hindi ako tulad ni Atty. Respicio. Grabe, tapang. Kakasukasuhan. Subukan mo lang. Subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinupina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook kung ikaw, George Garcia. Nako. Kasi yung isang mita doon, ito na, George Erwin Garcia. Ngayon, pagkakataon mo ito na sagutin itong allegation ni Atty. Glenn Chong. Ikaw yung nagpagurgor ng kanyang Facebook. So ngayon, ibalik mo. Kung hindi, ito yung hamon ni Atty. Glenn Chong. Kumilik. So alam ko sila ang nagpag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George. 3 days until Friday. At the close of business of Alisin ko. Pag hindi mo yan binalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Benjamin, tawagan mo na si George. Nakapatay tayo dito. Kung ayaw mo mayakin. Sir, Sinabi ko, gagawin ko yan. Moving attorney. Basta, George kasi mananagot ka kay Lisa Marcos. Salpahin ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday, 5 p.m., lalabas ko yun. Abangan natin Affidavit ko. yun, attorney. Ilalatag ko kung paano minanipulan ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. Attorney, galing po sa UK, marami na nag-problema ngayon tungkol po doon sa kanilang pag-rehistro sa online vote. Yun, isa pa pala yan mga kababayan, ang online voting. Kasi actually hanggang ngayon, wala pa rin sagot ang Supreme Court doon sa petition na ibinigay ng PDP Laban patungkol po sa issue ng online voting na nakitaan po ng isang napakalaking potensyal ng online dayaan na kanilang gagawin. Sige, pakinggan natin. Ano po sabi niyo po dito? May kinalaman kaya Comelec dito? Kapalpakan niya ng Comelec. Kapalpakan talaga niya ng Comelec. Actually, yung sinabi niya doon ni Respicio, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. Tatlong klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Respicio is possible, posibleng mangyayari. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng
pandaraya sa eleksyon. Kasi pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng Dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi kakatayin ako ng buhay. On the other hand, yung SP pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec. Yung SP pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USP, ha? Hindi yung black. Hindi yung black. May laman yun. Mabibigat ang laman yun. Yung atin, yung tatlong makapal na holder, actually ganito makapal eh. Smoking gun yun. 99 smoking gun. Hindi Dami, na ha? 1 smoking gun. 99 smoking gun. Kumbaga, pagpaparilan kami, 99 ang hawak ko pa rin. Sige, sino gusto magipag-join sa comment? Charles, gusto mo? Pag-join tayo, 99 yung pa, parin ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, ako dun sa atmosphere, dahil dati kayong kongresista, kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po nung nangyayari. Especially, nung ito pong si Congressman Abante, para pagang napakadami pong mga sinasabi at hindi pinagsasalita. No, nang maayos yung mga resource person natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, syempre hindi ko naramdaman, umatras si Comelec eh. Oo, umatras. Nako po, ito po kailangan ito sagutin ng Comelec, mga kababayan po natin. Itong matinding hamon, matinding allegation ni Atty. Glenchong na talagang magkakaroon ng Dayaan. At tingnan natin kung kaya ba nilang ibalik ang Facebook account ni Atty. Glenchong para hindi din ilabas si Atty. Glenchong ang sinasabi niya na di umano yung mga dokumento na minamanipulate umano ng kampo nitong si Lisa Marcos, George Erwin Garcia, Executive Secretary Bersamen, ang Supreme Court para sa isang Dayaan. So gaano ito katotoo? Paano ito papatunayan ni Atty. Glenchong? Okay, yan po yung ating pakabangan. Basta't ako, personally, naniniwala ko sa sinasabi ni Atty. Glenchong kung ano man ang kanyang mga allegation. Dahil nakikita na po natin sa mga takbo ng eleksyon ngayon, yung mga nilalabas ng ilang mga advocates para sa isang malinis na halalan at walang Dayaan. Kasama na po si Atty. Harold Hospicio or Respicio na pinakita niya kung paano posibleng dayain ang darating na eleksyon. So yan muna yung ating update. Maraming salamat po sa napakatapang na si Atty. Glenchong. Samahan natin sa kanyang pinaglalaban si Atty. Glenchong. Tulungan natin siya, mga kabayan. Maraming salamat.